Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 2, talata 13 hanggang 17. Dapat kami magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, nagpapabanal sa inyo at sa inyong paniniwala sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umiibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito mga kapatid, sa ating pong binasa, ito po ay tungkol sa hinirang upang iligtas. Diba? Na ang bawat tinatawag ng Panginoon, ang pinaka-purpose talaga, bakit tinatawag ng Diyos ang tao, is para talagang maligtas. Yun naman talagang pinaka-purpose ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. It's all about the message of salvation. Para sa ikaliligtas ng mga taong sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So dito, tayo ay tinatawag, tayo hinihirang ng Panginoon sa yun talaga yung pinaka main purpose, tayo ay ligtas. Yung tayo ay nagsiserve sa Kanya, ito ay ang ating pasasalamat sa kabutihan at kapatawaran na ating natanggap sa kaligtasang ibinigay ng ating Panginoon. Kaya tayo ngayon ay naglilingkod sa Kanya. So, gratitude natin, pagbabalik natin ng pasasalamat sa kabutihan at habag ng Panginoon na ipinagkaloob sa bawat isa po sa atin. At dito, kahit si San Pablo nagpapasalamat sa Diyos, sa mga kapatid na minamahal, nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at ng inyong paniniwala sa katotohanan. Kasi yung Espiritu ng Diyos, ito yung tatak sa atin bilang mga hinirang ng Diyos. Diba? Para tayo ay maging banal. Yung Espiritu kasi ng Diyos, yung yun ang gagabay sa atin. Yun ang magtuturo sa atin ng kalooban ng Diyos. Diba? Yung magpapaalala, sa yung counselor natin, sa yung mag-guide sa atin patungo doon sa kalooban ng Panginoon. Diba? Kaya nga tayo ay nagiging banal sa harapan ng Panginoon. Hindi dahil banal tayo, kundi yung righteousness ng Panginoong Hesukristo at yung banal na Espiritu Santo bilang tatak na tayo ay iniligtas at bilang mga anak ng Panginoon ay dapat mamuhay doon din sa kabanalan at hindi natin magagawa yun kung sa sarili natin. Kaya nandun yung Espiritu ng Diyos na tutulong, gagabay sa atin, mag-i-empower sa atin upang ating magampanan, magawa at tayo ay patuloy na maniwala sa katotohanan. Sabi doon mga kapatid. Diba? Kasi ang Espiritu ng Diyos, ang Spirit of Truth. Diba? Siya yung Espiritu ng katotohanan. At kung wala yung Espiritu ng Diyos atin, wala tayo sa katotohanan. At mahirapan tayong mamuhay sa katotohanan. At hindi natin marirecognize ano ba yung katotohanan sa kasinungalingan. Yung Espiritu ng Diyos ang gagabay sa atin to discern. Diba? Kasi nga, may mga deception na mangyayari. Pero dahil sa Espiritu ng Diyos, nagkakaroon tayo ng discernment na makita natin ano ba yung totoo sa hindi. Diba? Ano ba yung tama sa mali. Kasi lalo ngayon, ang tao madaling mapaniwala.
Kaya nga kahit sa huling panahon, 'di ba, may mga magagawa lang ng mga miracle, 'di ba? Kahit nga yung bago itong binasa natin, yung sa may verse 9 nito ng Second Thessalonica, may mga gagawa ng mga miracle, 'di ba? Mga kababalagan. Pero yung kapangyarihan yon galing kay Satanas, 'di ba? So marami yung madideceive doon. Bakit nadideceive? Kasi sabi ko nga, wala yung espiritu ng katotohanan eh. Pag wala yung espiritu ng Diyos sa atin, madali talaga tayong madideceive. Kasi mamumuhay tayo sa kasinungalingan eh. Kaya nga pag ikaw namuhay sa kasinungalingan, darating ang time, ikaw rin mismo, hindi mo na alam kung ano yung totoo sa mga sinasabi mo. Di ba? Kahit yung sarili mo, paniwalang paniwala ka na totoo yung sinasabi mo. Di ba? Ikaw mismo deceive ka na eh sa sarili mong kasinungalingan eh, di ba? Kaya nga nandun yung salita ng Diyos, yung katotohanan na ipinapahayag po sa atin, nandun yung espiritu ng Diyos na patuloy na pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So tayo ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Yun naman talaga mga kapatid eh. Kasi ako, hindi naman ako nandito, nangangaral ng salita ng Diyos, hindi naman ako nakapaglingkod sa Panginoon kung hindi dahil sa mabuting balitang narinig ko. Di ba? At siyempre, yung pagbabago ng buhay o yung conversion ng tao, nasa Diyos yun eh. Di ba? Ang Diyos ang magko-convict, ang Diyos ang magko-convert sa atin, hindi yung tao, di ba? Kasi bawat isa sa atin merong turning point ng buhay natin. Katulad kay Pablo, sa kabila na siya ay persecutor ng mga Kristiyano, pero dumating sa point ng kanyang buhay habang siya ay naglalakbay sa lugar ng Damasco, ay nasumpungan niya ang Panginoon sa buhay niya. So, yung mabuting balita, ito yung nagtawag sa atin eh. Diba? Ang Diyos ang nagpapaunawa sa bawat isa sa atin. Kasi kahit anong husay galing ng isang mangangaral sa pag-explain ng salita ng Diyos, kung hindi ipaunawa ng Diyos yun sa tao, wala rin. Diba? Ang Diyos ang nagpapaunawa sa tao eh, ng kanyang salita. Tayo ay tinawag sa pamamagitan ng kanyang salita at dapat bilang matinawag sa salita ng Diyos, tayo ay dapat mamuhay sa salita rin ng Diyos, di ba? Lalo na siyempre yung mga nangangaral ng salita ng Diyos ay dapat namumuhay sa salita ng Diyos, di ba? Hindi pwede yung gagamitin natin yung salita ng Diyos to deceive ang tao, di ba? Dahil lang mayroon tayong personal na mga interest, may mga tinatago tayong mga kalokohan sa buhay, di ba? Kasi gagamitin natin yung salita ng Diyos. So hindi po yan, mga kapatid. Hindi natin gagamitin yung salita ng Diyos parang front lang, no? Parang yung mga taong gumagawa ng mabuti sa kapwa nila na kuno-abi tumutulong, pero hindi naman talaga sila ang tumutulong, sila yung tinutulungan kasi siyempre binibidyoan nila no? Palabas lang. Maraming ganyan eh. Ganyan yung deception eh. Papakita sa yung mabuti pero sa likod nyon meron palang mga ginagawang hindi maganda, di ba? So kaya nga napakalaga yung personal na relasyon sa Diyos eh. Yung personal na foundation. Kaya napakalaga na nakikinig tayo at hindi lang nakikinig. Napakalaga rin yung nag-aaral talaga tayo. Pinagninilayan natin yung salita ng Diyos. Hindi tayo yung parang yung papaniwalain. No? Ano lang naririnig natin, pinapaniwalaan natin. Ba, may nangyari nga na isang vendor. Sa kakapanood siguro ng YouTube, na lalo yun sa mga poverty porn, di ba? Na kukunwari na na pulubi, no? Tapos pag tinulungan mo, bibigyan ka ng maraming pera. Akala niya na nasa realidad siya ng nasa yung taong lumapit sa kanya, akala niya YouTuber, no? Akala niya talagang na to, tinitest lang ako nito, no? Kailangan maging mabait ako dito, mapagbigay. Pinagbibinigyan yung mga pagkain niya, yung binebenta niya, tapos pinamahagi niya pa dun sa iba, no? Nag-e-expect siya na ibabalik to, malamang to, vlogger. Diba? Vlogger to, no?
Wala. Biglang yung tinulungan yun, nawala. No? Yung pala, hindi pala vlogger, di ba? Talagang, oh, ano ngayon siya ngayon? Namumblema siya kasi yung puhunan niya. Di ba? Nakakapanood kasi ng YouTube, no? So, na-deceive siya ngayon kasi may personal din siyang interest eh. Sumama loob niya. No? Bakit sumama loob niya? Kasi meron siyang ano eh, masama rin kasi motibo niya eh. Pero kung ginawa niya talaga yung pinamigay niya, na wala siyang ano na kasakiman sa buhay niya, hindi sasama loob niya, eh, 'di ba? Kasi binigay mo ng bukal sa puso mo 'yun eh. 'Di ba? Meron naman iba nagkukunwaring mahirap pero milyonaryo pala, 'di ba? Eh yung iba naman sabi niya, pa ano to, sekretong milyonaryo to, nagpapakaano na to, nagkukunwari lang mahirap, 'di ba? Minsan masyadong papaniwalain sa mga napapanood. O ano nangyari? Pinakasalan ngayon, di ba? Tapos ang hinihintay-hintay niya na ibunyag ng husband niya yung tinatago niyang sekreto na hindi siya totoong mahirap kundi isa siyang milyonaryo. Di ba? Yan ang mga false hope, di ba? Masyado kang umasa na wala naman pala, di ba? Na-influensyahan ka lang sa mga pinapanood mo, di ba? So, hindi ganun yung salita ng Diyos, mga kapatid. Doon tayo kasi madidisip minsan. Yung deception minsan, nadidisip tayo dahil sa sarili nating ano eh, yung pita ng laman natin, yung sa sarili nating desire. Di ba? Kasi ganun ang gagawin na naman ng demonyo eh. Kung saan ka mahina, kung ano yung mga bagay na gusto mo, doon ka papainan eh. Alang-alang naman painan ka sa isang bagay na hindi mo gusto. So papainan ka ngayon doon sa mga bagay na gusto mo. So doon ka madidisip. So dito, may kita natin, kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Di ba? Maging sa salita at sa sulat. Pero siyempre, merong mga bagay na hindi na isulat. Kasi sabi nga, kung isusulat ang lahat, ay kulang ang lahat ng papel sa mundong ito. No? Mauubos ang lahat ng kahoy sa mundong ito. Hindi maisusulat yung lahat ng ginawa ng Panginoon. Kaya nga sa atin bilang mga Katoliko, meron tayong teaching authority, yung sacred scripture, yung Biblia, yung sacred tradition, tsaka yung magisterium. Di ba? Yun sa atin eh. Kasi may mga bagay na hindi na isulat, kundi na ano lang, yung sa salita, no? Pasa-pasa, naging tradisyon. Pag sinabi nating tradisyon, sacred tradition, kasi nga, sagrado ito ay nakapatungkol sa Diyos. At siyempre sa Biblia, mahirap i-interpret ang Bible kung wala yung tradisyon eh, di ba? Kailangan mo talagang hanapin yung, kasi sa Bible, kunyari, doon sa kasalan sa Kana, bakit yung sa kasalan nyo, bakit masyadong mahaba yung kanilang, yung kasalan, yung celebration, anong yung purpose ng mga tubig doon, di ba? Marami, ano ba yung butas ng kamelyo, yung mga kasabihan nilang yun, di ba? Mahirap i-interpret yung Bible lang, interpret mo ang Bible, mahirap without yung tradisyon kasi kailangan mo alamin kasi katulad natin, hindi tayo mga Hudyo. Malay ba natin tungkol dun sa mga tradisyon nila, di ba? So kailangan mo pag-aralan yun, yung tradisyon na yun, kasi nga, mahirapan ka interpret yung Bible. No? I-interpret mo lang dyan na ano, kaya nga dati, bumibili pa kami ng ano eh, yung hindi lang tradisyon, yung kultura pa nila eh, di ba? Kasi para maunawaan mo eh. So may mga ano kasi na ipasa-pasa, no, na kung saan naging part na ng buhay kaya nagiging tradition na siya. At siyempre nandun yung magisterium. Siyempre hindi ko na masyadong i-explain yan, no, kasi hindi naman tayo yung may authority para diyan, mga kapatid. Pero siyempre ang sa atin yung magisterium, siyempre yung pinaka-source ng teaching authority natin, siyempre si Kristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na ibinigay sa ating Santo Papa at sa mga obispo. No? Kaya nga nabuo yung magisterium, di ba? Pero siyempre, i-explain ko lang ito sa layman, no? Kasi ayaw kong i-touch yan, mga kapatid. Yung mga nag-aaral dyan, yung ating Santo Papa at yung mga bishop, mga ano yan, mga doctorate sa theology,
doctorate sa philosophy, no? Talagang ano yan, hindi yan basta-basta. Talagang nag-brainstorming yan. Talagang lahat ng mga loopholes, talagang may mga ano yan, may mga ano, parang mga debate yan, di ba? Siyempre, mag-aano yan eh. Kasi magisterium, ano yan eh, infallible kasi yan, mga kapatid, no? Free from any errors yan. Kasi talagang ano eh, pinag-aralang mabuti yan, di ba? Kaya nga tayong mga layman, katulad ako, in my conviction, talagang ayaw ko talagang mag-touch ng mga doctrine, no? Kasi ang nag-aral niya, lalo yung teaching ng ating simbahan, sila talaga yung ano eh, teaching authority ng ating simbahan, di ba? Dito natin ano, kung ano ba yung katuruan ng ating simbahang Katolika, di ba? So ako, hindi ko talaga ano itatouch yan. Kasi bakit? Kasi nag-aral yan, mga doctorate yan. Di ba? Santo Papa, mga bishop, mga pare yan. Di ba? Kaya nga pag tinatanong tayo about sa mga doktrina, talagang hindi tayo yung ano, hindi tayo yung authority. Wala tayong authority na i-touch yan, di ba? Kung meron silang tanong, ituro natin sa ating mga kaparian, sa ating mga bishop. Di ba? Alam niyo kasi may danger din kasi minsan, di ba? Tingnan mo lang, may mga sa atin lang mga layman, no? Tayo lang mga layman lang na hindi naman talaga nag-aral. Ang danger kasi minsan, sabi nga, little knowledge is dangerous. Diba? Minsan kasi may mga tao kasi pag naturuan lang ng konti, may nalaban lang sa Biblia eh. Kala mo mas matalino pa doon sa mga talaga nag-aral eh. No? Ang danger kasi yan, ganito. Kunyari ako, di ba? Hindi man talaga ako nag-aral na ano, tapos may nabasa lang ako. Minsan, in reality kasi, kapag ang tao masyadong marami nang nababasa, parang tingin mo na sa sarili mo, parang ano ka na eh, parang mas matalino ka na doon talagang sa mga nag-aral. Kita mo nga sa social media eh. Kinakalaban yung mga doktor na hindi naman siya doktor. Tuturuan niya pa yung doktor. Tapos yung mga abogado, tuturuan niya pa yung abogado. Hindi naman siya nag-aral ng abogasya. Di ba? Hindi naman siya professional ba? Makikipag ano. Di ba? Ang ano kasi dyan, yung lumaki yung ulo mo ba? Yung kasi yung pinaka ano diyan eh, yung danger diyan eh. So sa amin dahil sabi nga ni Bishop Bacani, ibigay natin doon sa mga talagang ano, yung may teaching authority talaga para diyan, di ba? Kasi iniiwas tayo minsan talaga yung ano yun, nakita ko rin yung danger eh na baka ayun nga, hindi ka na makinig sa mga pare. It's reality talaga mga kapatid. Maraming mga ganyan eh, na mga layman eh. Pakiramdam nila mas matalino pa sila sa mga nag-aral eh. Sa amin nga lang eh, may iba nakapag-aral lang, hindi na nakikinig sa mga head eh. Pag uwi sa probinsya, hindi na nakikinig sa head eh. Kasi naturuan na eh kung paano gumawa ng structure ng preaching, di ba? Nakapag-aral ng yung hermeneutics, tsaka homiletics, di ba? Pag uwi sa mga probinsya, hindi na nakikinig sa mga elder disciples, sa mga head. Kasi bakit? Kasi pakiramdam nila mas matalino na sila doon sa mga head eh, no? Kaya yung minsan eh, yung problema eh, di ba? O sa ano pa lang yan, sa mga layman pa lang yan, ha? May iba talaga minsan, wala na respeto sa pare, wala na sa mga, ano, di ba? Kasi pakiramdam nila, mas matalino na sila eh. Minsan, masobra pa eh, no? Minsan ganun din, tingnan mo sa mga Kristiyano, minsan masobra pa tayo kay Kristo eh, di ba? Diba? Ito totoo lang. Maraming mga Kristiyano minsan masobra pa kay Kristo, mga sadista eh, no? So, yan mga kapatid eh. Diba? Tayo ay tinawag sa pamagitan ng mabuting balita, sa pamagitan ng mga itinuro at naisulat, no? Aliwin nawa kayo ng Panginoong Hesukristo at ang ating Diyos at Ama na umiibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Yan. So, yun eh. Sa akin kasi, yung conviction ko kasi, ganun eh. No?
Kaya talaga ayaw kong i-touch yan, di ba? Meron tayong alam, di ba? Meron tayong alam, pero siyempre sa akin na lang yan, no? Sa pundasyon ko, kung may magtanong, yun. Pero kung yung tatayo ako, tapos ko, ibigay natin yan sa mga authority, no? Sa ating simbahan na magturo niyan, no? Siyempre, hindi lang naman yung mga pare, may mga layman naman din na binigyan ng authority ng simbahan, no? Yung mga talaga nag-aral, tsaka hindi man sila pare, pero binigyan ng authority ng simbahan. So dito, sa pamagitan ng salita ng Panginoon, yung habag ng Panginoon ay nagbibigay sa atin, no, ng patuloy na lakas, yung matibay na pag-asa, no, na hindi false hope, kundi talagang meron tayong pag-asa. Yung kasi yung pananampalataya Dahil sa pananampalataya natin sa mabuting balita sa ating Panginoon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. At tayo ay maipayag natin yung kanyang salita. Kapag namumuhay tayo sa katotohanan, matapang tayo sa pagpapayag ng salita ng Diyos. Pero kung tayo mga nagpapayag ng mga salita ng Diyos, kung tayo mga nagpapayag ng salita ng Diyos, mga luko-luko, no? May mga tinatagong sekreto, mga kalokohan sa buhay, no? Paano tayo makakatayo sa pulpito, di ba? Parang lakas naman ng tigas na mukha natin, di ba? Diba? Pangangaral tayo ng pamumuhay sa salita ng Diyos, tapos hindi naman tayo namumuhay ng salita ng Diyos, di ba? Parang lakas na lang, parang hindi lakas ng loob ng sa kabutihan, yung lakas ng loob mo para sa kasamaan, dapat yung lakas ng loob natin sa katotohanan, mga kapatid, sa lahat at makagawa tayo ng mabuti. Yung kabutihan na walang tinatagong masama sa likod ng paggawa ng mabuti. Yan, mga kapatid. So yun lang, simple lang naman po yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin, na tayo ay tinawag upang tayo ay iligtas ng Panginoon, mamuhay sa katotohanan, magpakatatag sa ating paglilingkod sa Panginoon, panatilihin ng salita ng Diyos buhay sa ating pong mga buhay, at sa pamamagitan ng ating pamumuhay, mabigyan ng karangalan ang ating Diyos. So yun lamang, mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless sa ating lahat.